Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? May mga pagkikita na tila ba'y isinulat na sa mga bituin. Ngunit paano kung ang mismong tadhana ang magiging dahilan ng pinakamatinding sakit? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya, isang babaeng nangarap, nagmahal, at winasak ng isang pag-ibig na akala niya'y mula sa langit. Ito ang sinaglaya ang puso ng isang Hiraya. Biglang umalog ang eroplano, isang marahas na pagyanig na nagpabalik kay Hiraya Alcantara sa kasalukuyan. Mahigpit ang kanyang pagkapit sa librong hawak-hawak, ang mga tala ng pangarap na isinulat ng paborito niyang may akda, si Sinag Laya. Para sa kanya, ang librong yon ay hindi lang basta mga papel at tinta. Ito ang kaniyang santuwaryo, ang kanlungan ng kaniyang mga pangarap sa gitna ng magulong mundo ng negosyo. Nasa isang business trip si Hiraya, patungo sa isang mahalagang pagpupulong na maaring magbago sa takbo ng kaniyang maliit na kumpanya. Ngunit sa taas ng 35,000 talampakan, lahat ng kaniyang kaba at pag-aalala ay tila ba'y nawawala sa tuwing binabasa niya ang mga salita ni Sinaglaya. Ang galing ng manunulat na ito ay kakaiba. Tila ba'y naiintindihan nito ang pinakatatagong mga hibla ng kanyang kaluluwa. Isang munting pag-alog pa ang yumanig sa eroplano at hindi napigilan ni Hiraya na mapapikit ng mariin. "Ayos ka lang, miss?" Isang mahinahon at malalim na boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at lumingon sa kanyang katabi. Ngayon niya lang ito napansin. Mula pa kaninang pag-take off ay abala na siya sa kanyang libro. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng itim na jacket at maong. Hindi ito mukhang isang abogadong papunta sa korte o isang ehekutibong hahabol sa isang meeting. Mayroon itong isang aurang payapa na taliwas sa kaguluhan sa loob ng eroplano. Ngunit ang mga mata nito, doon natigilan si Hiraya. Ang mga yun ay malalim. Tila ba'y may itinatagong lungkot, ngunit may kislap ng matinding talino. Oo, ayos lang ako. Medyo kinakabahan lang sa mga ganito. Nahihiyang sagot ni Hiraya, kasabay ng isang pilit na ngiti. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting nagpaliwanag sa tila madilim nitong mga mata. Itinuon nito ang pansin sa librong mahigpit pa ring hawak ni Hiraya. "Magandang pagpili," sabi nito. Isa si Sinaglaya sa mga manunulat na kayang iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa sa mundo. Nagulat si Hiraya. Hindi niya inaasahan na pamilyar ito sa manunulat. "Talaga? Nabasa mo na rin siya?" "Ilang beses na," sagot ng lalaki. "Ano ang pinakagusto mo sa mga gawa niya?" At doon nagsimula ang kanilang pag-uusap. Nawala ang takot ni Hiraya sa turbulence. Nawala ang kaniyang pag-aalala sa paparating na meeting. Ang tanging mahalaga sa sandaling yon ay ang pakikipag-usap sa estrangherong ito na tila bas matagal na niyang kakilala. Pinag-usapan nila kung paano binibigyan ni Sinaglaya ng boses ang mga pangarap na madalas ay kinikim-kim lang. Kung paano nito isinasalarawan ang pag-ibig bilang isang puwersang kayang magbuo at sumira. "Para sa akin," sabi ni Hiraya, ang kaniyang mga matay nagniningning. Ang pagsusulat niya ay parang isang pangako. Isang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw, na ang bawat pangarap, gaano man kalayo, ay posibleng abutin. Tinitigan siya ng lalaki, isang klase ng pagtitig na tumagos sa kaniyang puso. "Naniniwala ka ba talaga doon na lahat ng pangarap ay natutupad?" "Oo naman," mabilis niyang sagot. "Kailangan mo lang maniwala at magtrabaho para doon." "Paano kung ang pangarap mo ay makakasakit sa iba o sa sarili mo?" tanong nito. At sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang lungkot na muling bumalot sa mga mata nito. Bago pa man makasagot si Hiraya, inanunsyo na ng piloto ang kanilang paglapag.
Bumalik ang lahat sa dati. Ang mahika ng kanilang pag-uusap ay tila ba'y naputol. Nagsimula ng maghanda ang mga pasahero. Kinuha ni Hiraya ang kaniyang gamit. Nalulungkot na matatapos na ang pagkakataong iyon. Hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng lalaki. Habang inaayos niya ang kanyang bag, naramdaman niyang kinalabit siya nito. "Miss, maaari ko bang hiramin ang panulat mo?" Sige." Utal ni Hiraya at iniabot ang kaniyang ballpen. Kinuha nito ang libro mula sa kamay ni Hiraya, ibinuklat sa unang pahina at may isinulat doon. Pagkatapos ay isinara nito ang libro at ibinalik sa kanya kasama ang panulat. "Salamat sa pag-uusap," sabi nito, kasabay ng pamilyar na ngiting nagpatibok ng kaniyang puso. Tumangulang si Hiraya, hindi malaman ang sasabihin. Nang makalabas na sila ng eroplano at maghiwalay ng landas, hindi napigilan ni Hiraya na buklatin ang libro. May nakasulat doon, isang sulat kamay na maganda at artistiko. Para kay Hiraya, "Huwag mong hayaang mawala ang ningning sa iyong mga mata. Ipagpatuloy mo ang pangangarap." Nagmamahal, Sinaglaya na tigilan si Hiraya. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Sinaglaya. Ang lalaking katabi niya, ang estrangherong nakausap niya, ay ang mismong manunulat na kaniyang hinahangaan. Napatingin siya sa direksyong nilakaran nito, ngunit nawala na ito sa dami ng tao. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang mundo. Ilang araw ang lumipas. Ang pagkikita sa eroplano ay tila isang panaginip na lang para kay Hiraya. Isang magandang alaala na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Nakauwi na siya sa kaniyang simpleng tahanan sa Barrio Maharlika. Sinusubukang ibalik sa normal ang lahat. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman sa kaniyang bakuran, may narinig siyang katok sa kaniyang gate. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Pagbukas niya ng pinto, tila ba'y huminto ang pagtibok ng kaniyang puso. Nakatayo doon ang lalaki mula sa eroplano. Ang lalaking si Sinaglaya. Nakangiti ito sa kaniya. Ang parehong nangiting nagpaliwanag sa mga mata nito. Sa likod nito ay isang truck na nagbababa ng mga gamit sa bakanting bahay sa tapat ng sa kanya. "Mukhang magkapit-bahay pala tayo," sabi nito. Ang boses ay kasing payapa ng dati. Ang pagkakatayo ni Kael sa kanyang harap na nakangiti at nagsabing magkapit-bahay sila ay tila isang senyales mula sa universo. Hindi ito basta isang pagkakataon, kung hindi isang tadhana. Sa loob ng ilang linggo, naging madalas ang kanilang pagtatagpo sa Barrio Maharlika. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang nahuhulog ang loob ni Hiraya sa lalaking minsan niya lang nakausap sa eroplano na ngayon ay mas kilala na niya bilang si Kael, ang misteryosong Sinaglaya. Hindi nagtagal. Isang maliit na coffee shop ang itinayo ni Kael, ilang hakbang lang mula sa bahay ni Hiraya. Kulay cream ang dingding nito. May halong kahoy na nagbibigay ng payapa at mainit na pakiramdam. Kapihan ng pangarap. Ang nakasulat sa karatulan nito, isang pangalan na tila ba'y kinuha mismo sa mga pahina ng kaniyang paboritong libro. Para sa mga taong nangangarap, paliwanag ni Kael kay Hiraya, habang tinatapos nila ang pag-aayos ng mga upuan sa loob. At para sa iyo, Hiraya, ikaw ang inspirasyon ko para rito. Namula si Hiraya sa sinabi niya. Ang mga ganitong simpleng gestures ang nagpapatibok sa kaniyang puso. Naging kanlungan nila ang kapihan ng pangarap. Doon nila inilalagi ang kanilang oras. Madalas ay matapos ang trabaho ni Hiraya. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang araw, sa kanilang mga pangarap, at sa mga maliliit na bagay na nagbibigay kulay sa buhay. "Napakasarap ng kape mo," sabi ni Hiraya isang hapon, habang umiinom ng isang tasa ng mainit na latte. "Mas masarap kung ikaw ang kasama," sagot ni Kael, nakatitig sa kanya ng may lambing. Ang bawat pagtitig ni Kael ay tila ba'y isang tula
na walang salita. Ang bawat hawak ng kanyang kamay ay isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda ng kapihan ng pangarap, tahimik silang nakatanaw sa mga bituin. Ang sariwang simoy ng hangin ay yumakap sa kanila. Kinuha ni Kael ang isang maliit na notebook at panulat mula sa kanyang bulsa. "May isinulat ako para sa'yo," sabi nito. Ang boses ay mahina, parang isang bulong. Pinakinggan ni Hiraya ang bawat salita. Ang kanyang puso ay tila lumilipad. "Sa bawat tala ng gabi, ikaw ang aking liwanag. Sa bawat ihip ng hangin, ang iyong pangalan ang aking sinasambit. Hiraya, pangarap na natupad, pag-ibig na nagbibigay lakas. Ikaw ang aking musa, ang aking sinaglaya." Matapos basahin ni Kael ang tula, napaluha si Hiraya. "Napakaganda, Kael. Para sa akin talaga yan?" "Para sa'yo lang," bulong nito, at pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Hiraya, wala nang mas perpekto pa sa kanilang pag-ibig. Si Kael ang taong kinasabi kanyang makilala. Ang manunulat na nagbigay ng boses sa kanyang kaluluwa ay nasa kanyang tabi. Ito ang pag-ibig na matagal na niyang pinangarap. Isang pag-ibig na tila ba'y kinuha sa mga pahina ng kaniyang paboritong libro. Naging mas malalim ang kanilang relasyon. Ang mga simpleng hapunan ay naging mga gabi na puno ng tawa at malalim na usapan. Ang bawat minuto na magkasama sila ay tila ba'y 1,000 taon, at ang bawat pagkahiwalay ay isang pagsubok sa kaniyang pasensya. Isang hapon, habang naghahanda sila ng hapunan sa bahay ni Hiraya, nagring ang telepono ni Kael. Sumagot siya, at sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng kaniyang mukha. Nawala ang nangiti, at napalitan ito ng matinding tensyon. Lumingon siya kay Hiraya na nakangiti pa rin at bahagyang umiwas ng tingin. "Pasensya na, kailangan kong sagutin ito," sabi nito, at lumabas sandali sa labas ng bahay. Nagtaka si Hiraya. Bihira niyang makita si Kael na ganoon kaseryoso o ganoon kasikreto. Hindi niya narinig ang pinag-uusapan nila, ngunit ang tono ng boses ni Kael ay mababa at mabilis. Nang bumalik siya, pilit itong ngumiti. "Ayos lang ba?" tanong ni Hiraya. "Oo, may kaunting problema lang sa negosyo," sagot nito, ngunit nakita ni Hiraya ang bahagyang pagtaas ng balikat nito, isang senyales ng pagkabahala. Ngunit mabilis itong nawala. Tila ba'y sanay na sanay si Kael sa pagtatago ng anumang bigat na kaniyang dinadala. Hindi na nagtanong pa si Hiraya. Pinili niyang pagtiwalaan ito. Sa kaniyang isip, sino siya para pagdudahan ang lalaking nagbigay ng kulay sa kaniyang mundo? Isang gabi, matapos ang isang masarap na hapunan at matamis na kwentuhan, niyakap ni Kael si Hiraya ng mahigpit. Ang bawat haplos, bawat halik ay nagpapatunay ng kanilang pag-ibig. Sa mga sandaling iyon, naroon ang kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Hiraya. Ang init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso na tumutugma sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng kumpletong pakiramdam ng pagmamahal. Ito ang gabi kung saan tuluyan nilang ibinigay ang kanilang sarili sa isa't isa. Ang isang gabi na puno ng pagtitiwala, pagmamahalan at pangako. Walang bakas ng pagdududa sa puso ni Hiraya. Ang pag-ibig na ito ay totoo at ito ang magtatagal habang buhay. Kinaumagahan, ginising si Hiraya ng mainit na sinag ng araw. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi nang maalala niya ang nakaraang gabi. Bumangon siya mula sa kama. Ang kaniyang puso'y puno ng ligaya. Ngunit habang naghahanda siya ng almusal, isang kakaibang pakiramdam ang dumating. Pagkahilo.
Naisip niyang baka napagod lang siya. Ngunit nang mangyari ito sa sumunod na araw, napagdesisyunan niyang bumili ng pregnancy test. Nang makita niya ang resulta, tila ba'y huminto ang kaniyang mundo. 2 malinaw na pulang linya. Positibo. Hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang kwetest ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng matinding saya. Magiging tatay ka na, Kael. Bulong niya sa sarili. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang pag-ibig ay magbubunga. Ito ang pinakamagandang regalo na matatanggap nila. Kinabukasan matapos makita ang 2 pulang linya sa pregnancy test kit, nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang inihahanda ang paboritong adobo ni Kael. Ang bawat hiwa ng baboy, ang bawat piraso ng bawang na kaniyang dinidikidik ay tila may kasamang himig ng kaniyang kagalakan. Inayos niya ang mesa ng napakaganda, may kasamang kandila at sariwang bulaklak mula sa kaniyang hardin. Nais niyang maging perpekto ang gabing ito, ang gabi kung saan ibabahagi niya ang pinakamagandang balita sa lalaking minamahal niya. Ilang beses niyang inensayo sa kaniyang isip kung paano niya sasabihin kay Kael. Sasabihin ba niya ng direkta? O palalagpasin muna niya ang hapunan at ilalabas ang resulta ng test kit bilang sorpresa? Sa huli, napagdesisyunan niyang hintayin ang tamang tiyempo, ang pagkakataong makikita niya ang galak sa mga mata ni Kael tulad ng kaniyang nararamdaman. Dumating si Kael, medyo huli sa kanilang usapan. Nakita ni Hiraya ang bahagyang pagkakunot ng kaniyang noo, ngunit pinilit niyang baliwalain ito. Ngumiti siya ng matamis at sinalubong siya ng isang mainit na yakap. Kanina pa kita hinihintay, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Pasensya na. Medyo naging abala lang, sagot ni Kael at hinalikan siya sa noo. Ngunit may kakaibang lamig sa kaniyang mga labi. Isang bagay na hindi napansin ni Hiraya sa kaniyang matinding kagalakan. Umupo sila sa hapagkainan. Masarap ang hapunan, ngunit tila ba'y tahimik si Kael. Paminsan-minsan ay sumasagot siya sa mga tanong ni Hiraya. Ngunit hindi ito ang Kael na kaniyang nakasanayan. Ang Kael na puno ng buhay. Ang Kael na kayang magkwento ng mahabang oras. Sa gitna ng hapunan, hindi na napigilan ni Hiraya. Hinawakan niya ang kamay ni Kael. Ang kaniyang puso'y tumitibok ng mabilis. Kael, may sasabihin ako sa'yo. Tumingin sa kanya si Kael. Ang kaniyang mga mata ay blangko. Ano yon, Hiraya? Magiging tatay ka na, bulong ni Hiraya. Ang kaniyang mga matay puno ng luha ng kagalakan. Inilabas niya ang test kit at inilagay sa harapan ni Kael. Ngumiti siya. Naghihintay ng reaksyon. Ngunit walang emosyon sa mukha ni Kael. Walang tuwa. Walang pagkabigla. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang tunog lamang ng kaniyang mabilis na pagtibok ng puso ang naririnig ni Hiraya. Tila ba'y nanigas si Kael sa kaniyang kinauupuan. Kael, tawag ni Hiraya, nagsisimulang makaramdam ng takot. Sa wakas, nagsalita si Kael. Ang boses niya ay malamig. Walang anumang bahid ng damdamin. Hindi ako handa para dito, Hiraya. Nagulat si Hiraya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Pero, Kael, anak natin to. Magiging pamilya na tayo. Tumayo si Kael mula sa kanyang upuan. Lumayo siya ng bahagya kay Hiraya, tila ba'y isang estranghero na bigla niyang hindi nakilala. Wala tayong anak, Hiraya, at wala tayong pamilya. Ano bang sinasabi mo? Umiiyak na tanong ni Hiraya. Kael, mahal natin ang isa't isa. At manganganak ako, Kael. 3 sila. Ang huling salita ni Hiraya ay tila ba'y isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kael. Sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang isang bahid ng sakit at pagkabigla sa mga mata nito.
Ngunit mabilis itong nawala. Bumalik ang lamig. Mas matindi pa kaysa kanina. 3? Tanong ni Kael. Ang boses ay may bahid ng pagkalito, ngunit mabilis niyang itago. Mas lalong hindi. Hindi ito mangyayari. Kael, paano mo nasasabi? Yan, ito ang bunga ng pagmamahalan natin. Lumapit si Hiraya sa kanya. Sinusubukang hawakan ang kaniyang braso, ngunit umiwas ito. Ang pagmamahalan na yon ay isang pagkakamali, Hiraya. Sabi ni Kael, ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa kaniyang puso. Hindi ito totoo. Hindi ako handa para sa ganoong responsibilidad. At lalong hindi ako handa para sa'yo. Nahulog ang mga balikat ni Hiraya. Parang gumuho ang kaniyang mundo. Pero, ang lahat ng sinabi mo, ang mga tula mo, ang kapihan ng pangarap, isang laro lang yon, sagot ni Kael at tumalikod. Kalimutan mo na ako, Hiraya. Kalimutan mo ang lahat. Hindi na ako babalik. Nagsimulang humagulgol si Hiraya. Kael, wag mo namang gawin sa'kin to. Parang awa mo na. Paano ang mga anak natin? Kailangan ka nila. Ngunit hindi lumingon si Kael. Hindi siya nagdalawang isip. Lumakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit determinado. May mga bagay na hindi mo maiintindihan, Hiraya. Sabi nito, ang boses ay halos isang bulong. Paalam. At sa isang iglap na wala si Kael, sumara ang pinto at ang tanging naiwan ay ang nakakapangingilabot na katahimikan ng bahay. Narinig ni Hiraya ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo. Nanginig ang kanyang mga tuhod, nanghina ang kanyang katawan. Unti-unti siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay higit pa sa pisikal. Ito ay isang sugat sa kanyang kaluluwa, isang pagtataksil na hindi niya inakala. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-asa, ang kanyang hinaharap, lahat ay gumuho sa isang iglap. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin makabangon si Hiraya mula sa kama. Si Ligaya, ang kanyang matalik na kaibigan, ang nag-aasikaso sa kanya. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Ang bawat sulok ng bahay ay tila ba'y sumasayaw sa mga alaala ni Kael. Ang bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya ng pag-ibig na nawala, ng pagtataksil na naganap. Isang hapon, kahit nanghihina, napagdesisyonan ni Hiraya na lumabas ng bahay. Gusto niyang makita kung naroon pa rin ang kapihan ng pangarap, ang lugar na saksi sa kanilang pagmamahalan, ang lugar na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nang makarating siya sa tapat ng kapihan ng pangarap, tila ba'y huminto ang kaniyang paghinga. Isang malaking karatula ang nakasabit sa harapan ng coffee shop. Hindi ito ang pangalan ng kapihan ng pangarap. Sa halip, malinaw na nakasulat doon, For rent. Walang laman ang loob, walang mga gamit, walang anumang bakas na minsan ay naroon ang pangarap ni Hiraya. Tila ba'y kinalimutan na rin ni Kael ang lahat. Para bang binura niya ng buo ang kanyang pag-iral sa Baryo Maharlika. Humakbang paatras si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang ang puso niya ang nawasak, pati na rin ang lahat ng kanyang pangarap. 5 taon na ang lumipas. Ang sariwang hangin ng Baryo Maharlika ay napalitan ng maingay na syudad ng silangan. Ang malawak na berdeng tanawin ay naging mga nagtatayugang gusali. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, isang bagay ang nanatili. Ang pambihirang tatag ni Hiraya Alcantara. Mula sa mga abo ng kanyang pangarap na nawasak, binuhay niya ang isa pang pangarap. Ang Hiraya Publishing House. Hindi ito madali. Ang bawat pahina ng libro, ang bawat kontratang pinirmahan niya, ay pinuhunan niya ng pawis, luha, at dugong walang kapantay na determinasyon.
Ang bawat tagumpay ay isang patunay sa kaniyang sarili na siya ay higit pa sa isang babaeng niloko at iniwan. Siya ay isang ina, isang negosyante, isang babaeng may matinding paninindigan. Ngayon, nakaupo si Hiraya sa dulo ng mahabang conference table. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Sa kanyang harap ay ang kanyang team. Lahat ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Ang target natin para sa quarter na ito ay hindi lang abutin, kundi lampasan. Ang bawat librong na ilalabas natin ay hindi lang produkto. Ito ay pangarap ng isang manunulat na binibigyan natin ng buhay. Tila ba'y ang bawat salitang lumalabas sa kaniyang bibig ay hindi lang nagbibigay ng direksyon, kundi nagbibigay din ng inspirasyon. Siya na si Hiraya na dating ipinipikit ang mata sa tuwing umuuga ang eroplano, ay ngayon ay isang pinuno na kayang labanan ang anumang hamon. Ngunit ang pagiging CEO ay hindi lang puro board meetings at magagarang presentasyon. Sa sandaling makauwi siya, nagbabago ang kaniyang role. Ang matatalim na business suit ay napapalitan ng simpleng bahay. Ang seryosong ekspresyon ay napapalitan ng isang malawak na ngiti. "Mami! Andito na si Mami!" 3 boses ang sabay-sabay na sumalubong sa kanya. Lumabas ang kanyang 3 anak, sina Tala, Alon at Diwa. Magkakamukha sila, lahat ay may matatalim na mata ni Hiraya, ngunit may hugis ng mukha na pilit niyang binabaliwala. Ang mga ito ay ang kaniyang mga sinag ng araw, ang mga dahilan kung bakit siya bumabangon sa bawat umaga. "Hello, my little rascals! Kumain na ba kayo?" Tanong ni Hiraya, niyakap ang bawat isa. "Opo, Mami. Si Ninang Gaya po ang nagpakain sa amin," sagot ni Tala, ang panganay, na may enerhiya ng isang 7 taong gulang. Oo, si Ligaya pa rin ang kanyang katuwang. Ang matalik niyang kaibigan ay nanatili sa kanyang tabi sa mga panahong pinakamababa siya, at ngayon ay katuwang niya rin sa pagpapalaki ng mga bata at sa pagpapatakbo ng Hiraya Publishing House. "Salamat, Gaya," sabi ni Hiraya, nakangiti sa kanyang kaibigan na abala sa paghuhugas ng pinggan. "Wala yon, Hira. Sanay na ko sa mga engkanto mo," pabiro nitong sagot. Nagkwekwentuhan sila habang naghahanda ng gatas para sa mga bata. "Hira, may bagong development sa kaso mo sa kumpanya," sabi ni Ligaya. Ang boses ay seryoso. Hindi pa rin natitinag ang KM na yan. Tila ba'y determinado talagang bilhin ang Hiraya Publishing House. Kumunot ang noo ni Hiraya. Sa loob ng ilang buwan, isang misteryosong investor na may initial na K Mkamba ang patuloy na nagpaparamdam. Nag-aalok ito ng malaking halaga para bilhin ang kanyang kumpanya, at sa bawat pagtanggi niya, mas lalong nagiging agresibo ang mga alok. "Hindi ko ibebenta ang kumpanya ko, Gaya," matigas na sagot ni Hiraya. "Ito ang buhay ko, ang pangarap ko. Hinding-hindi ko ibibigay iyan sa kahit sino." "Alam ko," sagot ni Ligaya. "Pero ang hirap basahin ng KM na yan. Walang naglalabas ng pangalan niya, at ang bawat hakbang niya ay tila ba'y pinag-aralan. Parang alam niya ang bawat galaw natin." Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Hiraya sa kanyang opisina, isang bagong email ang dumating. Mula ito sa KM. Ang subject nito, "Final Offer." Binuksan ni Hiraya ang email. Ang halagang inaalok ay sapat na para daw magretiro siya ngayon din, at para mabuhay ng marangya ang kanyang mga anak hanggang sa kanilang pagtanda. Ngunit hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Habang nakatitig siya sa email, isang notification ang lumabas sa kanyang screen. Isang automated newsfeed. Ang headline, "Montenegro Group muling nagpakitang gilas sa Philippine Stock Exchange." Montenegro.
Ang pangalang iyon ay nagpadala ng isang kuryente sa kanyang katawan. Ngunit agad niyang ibinaliwala. Wala ng Kyle sa buhay niya. Walang Kyle Montenegro. Nag-type si Hiraya ng isang maikling reply. Thank you for your offer, but Hiraya Publishing House is not for sale. H.A. Ipinadala niya ang email, ang kanyang puso ay matigas. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, mayroong isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagtatanong kung sino ang KM na ito at bakit tila ba'y may kakaiba itong paggigiit. Kagabi, habang nag-aayos siya ng kanyang lumang gamit, isang kahon ang kaniyang nakita. Nasa loob ang isang lumang libro, mga tala ng pangarap, ang kopya na pirmado ni Sinaglaya. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Ang pagkikita sa eroplano, ang kapihan ng pangarap, ang mga tula, ang mga pangako. Umiling siya. Panaginip lang ang lahat ng yon. Isang masamang panaginip na dapat nang kalimutan. Ngunit habang hawak niya ang libro, tila ba'y may nadama siyang kakaiba. Ang lambot ng lumang papel, ang bawat pahina ay tila may sinasabi. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Isang courier. Para po kay Miss Hiraya Alcantara. Kinuha niya ang pakete. Walang pangalan ng sender. Binuksan niya. Isang selyadong kopya ng mga tala ng pangarap. Hindi ito ang kaniyang lumang kopya. Bago ito at perpekto ang packaging. Ngunit may isang maliit na note sa loob. Some dreams are better off as memories. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya. Sino ang nagpadala nito? Bakit ngayon? At bakit ang mensahe ay tila ba'y direktang tumatarget sa kanya? Ang bawat salita ay tila ba'y isang pananatumama sa kanyang puso, nagpaalala sa kanya ng isang nakalimutang sugat. Sino ang KM na ito na tila alam ang pinakatatago niyang mga lihim? Ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ng kanyang opisina ay tila ba'y tumutugma sa bigat ng nararamdaman ni Kyle Montenegro. Nakaupo siya sa swivel chair, ang likod ay nakaharap sa bintana, habang ang screen ng kanyang computer ay nagpapakita ng pinakabagong news report tungkol sa Hiraya Publishing House. Ang larawan ni Hiraya sa cover ng business magazine ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Ang mga mata nitong puno ng pangarap, ang ngiti nitong kayang magbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Siya si KM. Siya ang misteryosong investor na sinusubukang bilhin ang kumpanya ni Hiraya. Ngunit hindi ito para sa pera o para sa kapangyarihan. Ito ay isang desperadong pagtatangka upang protektahan siya. Isang paraan upang makalapit sa kanya nang hindi siya muling nasasaktan. Ang bawat agresibong galaw niya ay tila isang balabal, isang panangga, para hindi niya maramdaman ang kaniyang tunay na motibo. Ang bawat pagtanggi ni Hiraya ay isang tusok sa kaniyang puso. Alam niyang kinamumuhian siya nito. At alam niyang karapat-dapat siya sa galit na yon. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang pagsisisi ay nananatiling isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Kung maibabalik lang niya ang oras, gagawin niya ang lahat para maprotektahan si Hiraya sa ibang paraan. Ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ama, si Don Alejandro, wala siyang naging pagpipilian. Pumasok ang kaniyang personal assistant, si Gino, na may dalang mga dokumento. Sir, ang financial reports po para sa Montenegro Holdings at may update din po sa Hiraya Publishing House. Kinuha ni Kyle ang mga folder. Ang kaniyang tingin ay nanatili sa screen. Anong balita? Patuloy po silang lumalaban, sir. Tumanggi po si Miss Alcantara sa huling offer natin. Mukhang hindi po talaga niya ibebenta ang kumpanya niya. Napabuntong hininga si Kyle. Akala ko ba gusto ko yan? Tanong niya sa sarili. Ngunit sapat ang lakas ng loob niya para marinig ni Gino. Sir? Wala. Sagot ni Kyle at ibinaba ang folder.
Patuloy mong i-monitor ang lahat ng galaw sa kumpanya niya. Kung may anumang banta, kailangan kong malaman agad. Pag-alis ni Gino, tumayo si Kael at lumapit sa bintana. Ang mga matatayog na gusali ng silangan ay tila ba'y isang kuta, ngunit pakiramdam niya ay nakakulong pa rin siya. Ang Montenegro Group, isang imperyo na pinaghirapan ng kaniyang pamilya, ay naging isang gintong hawla para sa kanya. Sa biglang nag-ring ang kaniyang landline, alam na niya kung sino iyon. Ang nag-iisang tao sa mundo na kayang magbigay sa kanya ng ganitong takot. Kael, may balita ako na hindi ko nagustuhan. Ang matigas na boses ni Don Alejandro sa kabilang linya. Nabalitaan kong patuloy mo pa ring ginagambala ang babaeng yon. Hindi ba't naging malinaw ako sa'yo, anak? Layuan mo siya. Napiyok ang boses ni Kael. Ama, negosyo lang po ito. Wala na po akong ibang intensyon. Negosyo? Narinig ni Kael ang tawa ng kaniyang ama. Isang malamig na tawa na nagpatindig ng kaniyang balahibo. Huwag kang magkunwari sa akin, Kael. Alam kong hindi ka pa rin nagbabago. Ang babaeng iyon ay isang kahinaan. At alam mo kung ano ang nangyayari sa mga kahinaan sa mundong ito. Biglang bumalik ang alaala. 5 taon na ang nakalipas. Ang araw na yon ay isang bangungot. Matapos sabihin ni Hiraya na siya ay buntis, at laking gulat niya nang malaman na 3 ang kaniyang dinadala. Nakita ni Don Alejandro ang pagkakataon. Flashback. Nasa opisina siya ng kaniyang ama. Ang mga salita ni Hiraya ay sariwa pa rin sa kaniyang isip. 3. 3 buhay. 3 pangarap na kaniyang bibigyan ng buhay. Nais niyang yakapin si Hiraya. Sabihin na, ayos lang ang lahat. Ngunit bago pa man niya magawa, tumawag si Don Alejandro. Umayos ka, Kael, sabi ng kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng galit. Nabalitaan ko na. Ang babaeng iyon ay nabuntis mo. Hindi maaari. Ama, mahal ko po si Hiraya. Pakiusap ni Kael. Mahal? Tawa ni Don Alejandro, puno ng paghamak. Ang pag-ibig ay isang sakit, Kael. Hindi ito lugar sa isang Montenegro. Kung hindi mo hihiwalayan ang babaeng iyon at kung magkakaroon kayo ng pamilya, sisiguraduhin kong hindi na siya sisikat sa mundo. Nauunawaan mo ba? Hindi lang ang babaeng iyon, kundi pati na rin ang mga bunga ng kahangalan mo. Nanlamig si Kael. Alam niyang kaya ng kanyang ama. Alam niyang walang sasantuhin si Don Alejandro pagdating sa kapangyarihan at sa pangalan ng Montenegro. Naalala niya ang sinapit ng isang dating kasintahan na biglang nawala na lang sa balita matapos piliting hiwalayan siya ng kaniyang ama. Ang pangyayaring iyon ay nagtanim ng takot sa puso ni Kael at sa gitna ng matinding pagkabigla at takot, gumawa siya ng pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ang iwanan ng babaeng minamahal niya, ang tanggihan ang kaniyang mga anak para lang maprotektahan sila. Mas gugustuhin niyang kamuhian siya ni Hiraya kaysa makita itong nasasaktan. End flashback. Kael, nakikinig ka ba? Sigaw ni Don Alejandro, nagpabalik kay Kael sa kasalukuyan. Opo, ama, sagot ni Kael. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagod. Malinaw po. Mabuti, may 1 taong nagsisimula ng makagulo sa ating negosyo. Siguraduhin mong hindi ka idanay. Pinutol ni Don Alejandro ang tawag. Kael slumped back into his chair. Ang kaniyang puso ay mabigat. Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Kailan ba siya magiging malaya sa anino ng kaniyang ama? May nakita siyang isang lumang picture frame sa ilalim ng kaniyang mga papeles. Kinuha niya ito. Isang larawan ni Hiraya. Kinuha niya ng palihim noong mga panahong masaya pa sila. Sa larawan, nakangiti si Hiraya. Ang mga mata ay puno ng ningning. Sa likod niya ay ang kapihan ng pangarap. Isinuksok niya ang larawan sa loob ng kaniyang wallet. Isang bagay na kaniyang pinakaiingatan, ang tanging alaala ng isang pag-ibig
na kaniyang isinakripisyo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kaniyang mga mata ay malalim at malungkot. Nasa gitna siya ng kaniyang pag-iisip nang biglang mag-ring ang kaniyang cellphone. Isang tawag mula sa kaniyang sekretarya. "Sir Kyle, may ini-request po si Miss Alcantara. Gusto po niya kayong makausap. Personal. Ngayon po." Napapikit si Kyle. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Nagulat siya na nakuha ni Hiraya ang kaniyang contact number. Panahon na para harapin ang multo ng kaniyang nakaraan, kahit na nangangahulugan ito ng higit pang sakit para sa kanila pareho. Ang hanging bumubugso sa loob ng conference room ng Hiraya Publishing House ay tila ba'y may dalang pamilyar na amoy. Amoy ng kaba, amoy ng paghihintay. Nakaupo si Hiraya sa gitna ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa, kahit papilit niyang pinapakita ang kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay si Ligaya, na tila ba'y mas kinakabahan pa kaysa sa kanya. "Sigurado ka ba rito, Hira?" Bulong ni Ligaya. "Hindi kaya delikado ang game na yan? At bakit naman pumayag agad sa request mo na magkita?" "Kailangan kong malaman kung sino siya, Gaya." Matigas na sagot ni Hiraya. Ang kaniyang tingin ay nakatuon sa saradong pinto. "Kailangan kong malaman kung bakit niya pinupuntirya ang kumpanya ko. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. 5 taon siyang nagtrabaho ng husto para itayo ang imperyong ito. 5 taon siyang namuhay para sa kaniyang mga anak at sa kaniyang pangarap. Hinding-hindi niya hahayaan na mayroong gumiba sa lahat ng iyon. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay tila ba'y mas lalong bumibilis. Bawat segundo ay nagpapatindi sa tensyon sa loob ng silid. May inihanda siyang mga financial reports, mga charts, at mga graphs. Lahat ng kailangan niya para labanan ang sino mang gustong sumira sa kaniyang kumpanya. Biglang bumukas ang pinto. Lahat ng mata sa silid ay napako sa taong pumasok. Nakatayo doon si Kyle Montenegro. Naka-corporate suit ito, ang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay blangko. Walang bahididang anumang emosyon, ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon, na minsan ay puno ng pagmamahal at pangako, ay ngayon ay malamig. Tila ba'y yelo. Ang mundo ni Hiraya ay tila ba'y huminto. Ang hangin kanina'y malamig. Ngayon ay tila ba'y nag-aapoy. Parang may pumilipit sa kaniyang puso. Isang matinding sakit na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakikita. Si Kael, ang lalaking sumira sa kaniyang buhay, ang ama ng kaniyang mga anak. Siya ang KM. Sa kaniyang isip, tila ba'y tumatakbo ang bawat alaala. Ang kaniyang ngiti sa eroplano, ang kapihan ng pangarap, ang mga tula, ang gabi na sinabi niyang mahal siya nito, at ang gabing nilamon nito ang lahat. Iniwan siya at ang kanilang mga anak. Nang makarecover si Hiraya, ang kaniyang pagkagulat ay napalitan ng galit at matinding puot. Walang kahihiyan si Kael. Bumalik siya hindi para magpaliwanag, kung hindi para sirain ang kanyang kumpanya. Lumapit si Kael sa mesa. Ang kanyang mga hakbang ay payapa, tila ba'y walang pakialam sa mga tingin na nakatuon sa kanya. Naupo siya sa upuan sa tapat ni Hiraya at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng pagkilala, walang bahid ng anumang damdamin. "Miss Alcantara." Ang kaniyang boses ay formal at profesional. Tila ba'y ang taong kausap niya ay hindi ang babaeng minahal niya ng sobra. "Salamat sa pagpapahintulot sa pagpupulong na ito. Ako si Kael Montenegro at ako ang kinakatawan ng Montenegro Group. Gusto kong bilhin ang Hiraya Publishing House." Hindi makapagsalita si Hiraya. Ang kanyang lalamunan ay tila ba'y barado. Si Ligaya, na nasa kanyang tabi, ay nagbigay ng isang bahagyang sipa sa kanyang binti. Senyales na magsalita na siya. Pilit na ngumiti si Hiraya. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik. Mr. Montenegro, sabi niya, ang bawat salita ay may dalang pait. Hindi ko inaasahan na ikaw ang nasa likod nito. At sa pagkakaalam ko, ang Hiraya Publishing House ay hindi ibinebenta. Ang bawat kumpanya ay may presyo, Miss Alcantara. Sagot ni Kael, ang kaniyang ekspresyon ay nanatiling blanko. At ang alok namin ay mas mataas kaysa sa market value ng inyong kumpanya. Hindi ito tungkol sa pera, Mr. Montenegro. Matigas na sagot ni Hiraya. Ito ay tungkol sa prinsipyo at sa pagpapahalaga sa pinaghirapan. Nagsimula si Kael sa kaniyang presentasyon. Tila ba'y bingi sa mga salita ni Hiraya. Nagpakita siya ng mga datos, mga figures, mga charts. Ang bawat salita niya ay tila ba'y ginagamit niya para ipamukha kay Hiraya na mahina siya, na kaya niyang durugin ang Hiraya Publishing House kung gugustuhin niya. Ang bawat detalye ng presentasyon ni Kael ay tila ba'y idinisenyo para manginis. Ang matatalim na salita, ang walang emosyong ekspresyon, ang pagpapahayag na tila ba'y wala siyang pakialam sa kanya, ay nagpataas ng galit ni Hiraya. Nagsimulang magsalita si Hiraya. Handang labanan ang bawat puntos ni Kael, ngunit biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang video call, galing sa kanyang mga anak. Nag-aalangan si Hiraya. Hindi niya gustong sagutin, ngunit ayaw niyang baliwalain ang kanyang mga anak. Pinindot niya ang answer button at lumabas sa screen ang mukha ni Tala, ang kanyang panganay, na nakangiti. Mommy, kailan ka po uuwi? Miss na miss ka na namin, masayang sabi ni Tala. Naku baby, malapit na si Mommy, sagot ni Hiraya. Pilit nang ngumiti. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, nakita ni Hiraya ang tingin ni Kael. Ang mga mata nito ay nanatiling blangko. Ngunit sa isang iglap, nakita niya ang isang bahid ng emosyon. Isang matinding sakit, isang pagsisisi, ngunit mabilis itong nawala. Mommy, sino po yung lalaking kasama mo? Mukha po siyang yung drawing sa luma mong libro. Tanong ni Tala. Ang kaniyang tingin ay diretsong nakaturo sa screen patungo kay Kael. Parang tumigil ang paghinga ni Hiraya. Hindi niya namalayan na nakaharap ang kanyang cellphone kay Kael. At ngayon, nakita na ng kanyang anak ang ama nito. Nanginig ang mga kamay ni Hiraya. Ang tanong ni Tala ay tila ba'y isang kutsilyo na humiwa sa puso niya. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Kael. Ang dati malamig na mukha ay ngayon ay tila ba'y may bahid ng gulat at sakit. Napatayo si Kael mula sa kaniyang upuan. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa screen ng cellphone ni Hiraya. Sa mukha ng kaniyang anak. Mabilis na pinutol ni Hiraya ang video call. Ang kaniyang kamay ay nanginginig pa rin. Ang mga salita ni Tala, ang inosenteng tanong ng kaniyang anak, ay tila ba'y isang napakalas na sampal sa kanila ni Kael. Ang conference room, na kanina'y puno ng tensyon sa negosyo, ay ngayon ay nababalutan ng isang mas matinding bigat, ang bigat ng nakaraan. Tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Paano mo nagawa yan? Ang boses niya ay mahina, halos isang bulong, ngunit puno ng matinding puot. Ang bumalik at sirain ang buhay ko ulit? Hindi ba sapat ang ginawa mo noon? Kael remained standing. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, umiiwas sa tingin ni Hiraya. Ang poker face na kaniyang ipinapakita kanina ay tila ba'y unti-unting nababasag. Nakita ni Hiraya ang bahagyang pagkirot sa gilid ng mga labi nito, isang senyales ng sakit. Hiraya, hindi ito ang pakay ko. Mahina nitong sagot. Ang boses ay mababa. Hindi ang pakay mo? Tawa ni Hiraya, puno ng paghamak. Ano pa ba ang pakay mo, Kael? Ang tapusin ang sinimulan mo, ang durugin ang lahat ng pinaghirapan ko? Pagkatapos mong iwanan akong nag-iisa, buntis, na may 3 bata, ngayon babalik ka para kunin ang kaisa-isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas? Lumapit si Hiraya sa kanya. Ang bawat hakbang
ay may dalang bigat ng 5 taong pagdurusa. Inilabas niya ang ilang kopya ng larawan ng kaniyang mga anak mula sa kaniyang bag. Ibinagsak niya ang mga ito sa mesa. Sa harap ni Kael, ang mga larawan ay nagpapakita ng mga bata na masaya, malusog, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanilang mga mata. Isang kalungkutan na alam niyang dahil sa kawalan ng kanilang ama. Tingnan mo sila, Kael. Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila ba'y basag. Ito ang mga sinayang mo. Sila ang mga anak mo. Hindi ba sila sapat para sa'yo noon? Hindi ka ba man lang nakaramdam ng pagmamahal? Tinitigan ni Kael ang mga larawan. Ang kaniyang kamay ay bahagyang nanginginig. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa kaniyang mga mata. Isang matinding pagkalungkot, isang pagsisisi, ngunit mabilis itong nawala. Tila ba'y may pader na muling itinayo sa kaniyang damdamin. Hiraya, pakiusap, bulong ni Kael. Ang kaniyang tingin ay nanatili sa mga larawan. Pakiusap? Tawa ulit ni Hiraya, puno ng pait. Ano, Kael? Ngayon, pakikiusapan mo ako? Pagkatapos mong sirain ang buhay ko, pagkatapos mong iwanan akong nag-iisa sa Baryo Maharlika, ngayon babalik ka para magkunwari? Huwag kang magkunwari na may pakialam ka, Kael. Sa isang iglap, tila ba'y may pumitik sa loob ni Kael. Tinaas niya ang kaniyang ulo at sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Hiraya ng diretso sa mga mata. Ang kaniyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may bahid ng matinding sakit. Hindi mo naiintindihan, Hiraya, sabi ni Kael. Ang boses ay matigas. May mga bagay na hindi mo dapat malaman. Ano? Ano yon, Kael? Sasabihin mo bang ginawa mo yon para sa akin? Para sa mga bata? Huwag mo akong lokohin, Kael. Wala kang ginawa kundi saktan ako. Saktan kami. Oo, ginawa ko yon para sa'yo, Hiraya. Sigaw ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagkadismaya. Mas gugustuhin kong kamuhian mo ako kaysa makita kang nasasaktan. Ngunit huli na ang lahat. Para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay isang dagdag na insulto. Ang pagmamahal niya kay Kael ay napalitan ng puot. Hindi ako naniniwala sa'yo, Kael, sabi ni Hiraya. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit. Wala ka ng puwang sa buhay ko at hinding-hindi ko ibebenta ang kumpanya ko sa'yo. Lumabas si Ligaya mula sa silid. Bitbit ang mga gamit niya at mukhang desididong hindi papayag na magpatuloy ang pagpupulong na ito. Sa tingin ko, Mr. Montenegro, tapos na ang usapan, sabi nito. Ang boses ay matigas. Bago pa man makasagot si Kael, biglang nagring ang telepono ni Hiraya. Galing ito sa kaniyang sekretarya. Miss Alcantara, may problema po. Ang aming pinakamalaking partner, ang Global Arts Group, ay biglang nag-pull out ng kanilang kontrata dahil po sa di umano'y instability ng ating kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Global Arts Group, ang kontrata sa kanila ay ang pinakamalaking kontrata ng Hiraya Publishing House. Kung mawawala ito, malaki ang magiging epekto sa kanila. Tumingin siya kay Kael. Ang mga mata nito ay nanatiling blangko. Ngunit sa isang iglap, nakita niya ang isang bahid ng pagkabigla. Hindi ito ang plano ni Kael. Ngunit sino? Sino ang nagpaplano ng mas malaking paghaharap na ito? Nagsimulang mag-alala si Hiraya. Hindi ito ang Kael na nakilala niya. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas nakakatakot. Hindi ko ito ginawa, Hiraya, sabi ni Kael. Ang kaniyang boses ay malalim. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod nito. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagdududa ay nakatanim na sa puso ni Hiraya. Sinungaling ka! Sigaw niya. Ang kaniyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Ikaw yan, Kael. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Gusto mong sirain ako. Tumingin si Kael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Ngunit hindi na siya nagsalita.
Tila ba'y nawala ang lahat ng lakas niya. Lumabas si Kael mula sa conference room. Iniwan si Hiraya na nag-iisa, umiiyak, at puno ng galit at pagkalito. Ang pagtataksil na kaniyang naranasan noon ay muling nagbalik. Mas masakit pa kaysa dati. Sino ang kalaban? Si Kael? O mayroong mas malaking puwersa na naglalaro sa likod ng lahat ng ito? Ang tunog ng telepono na patuloy na nagriring sa opisina ni Hiraya ay tila ba'y isang nakakabiinging ingay. Hindi niya ito sinasagot. Nakaupo siya sa kaniyang swivel chair. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kaniyang isip ay lumilipad sa mga pangyayari. Mula nang umalis si Kael, sunod-sunod na ang masasamang balita. Ang pag-pull out ng Global Arts Group ay simula lamang. 1 linggo pa lang at halos kalahati ng kaniyang mga partners ay unti-unting umaatras. Ang dahilan ay laging iisa. Instability at risk factors na nauugnay sa Hiraya Publishing House. Alam niyang hindi lang ito aksidente. Alam niyang hindi ito gawain ng isang normal na kompetisyon. Ito ay isang digmaan at ang kalaban ay napakalakas. Nabalitaan na rin niya ang tungkol sa Montenegro Group na naging aktibo sa publishing industry, lalo na sa maliliit na kumpanya. Malinaw na kay Hiraya kung sino ang nasa likod nito, si Kael. O mas tumpak, ang buong pamilya Montenegro na pinamumunuan ng ama ni Kael, si Don Alejandro. Ngunit bakit? Bakit niya kailangang sirain ang Hiraya Publishing House? Hindi ba sapat ang pagdurusa na kaniyang naranasan? Naglakad si Hiraya patungo sa bintana. Tinitigan ang nagtatayugang gusali ng silangan. Dito niya itinayo ang kanyang pangarap, ang kanyang kalayaan. Dito niya pinatunayan sa kanyang sarili na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na kaya niyang maging isang matagumpay na babae para sa kanyang mga anak. At ngayon, lahat ng yon ay malapit ng gumuho. Narinig niya ang mahinang katok sa kanyang pinto. "Hira, pwede akong pumasok?" Boses ni Ligaya. "Pasok," mahinang sagot ni Hiraya. Pumasok si Ligaya, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. May emergency meeting sa marketing department. Hindi nila maintindihan kung bakit nag-aatrasan ang mga kliyente. At may dumating na foreclosure notice mula sa bangko. Hindi na nagulat si Hiraya. Humakbang siya pabalik sa kanyang mesa, kinuha ang dokumento. Ang bangko ay hinihingi ang lahat ng utang at kung hindi niya ito mababayaran sa loob ng 1 buwan, mawawalan siya ng kumpanya. "Wala na, Gaya," bulong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa. "Tapos na tayo." "Hira, huwag kang sumuko," sabi ni Ligaya. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. "Nagawa mo to noon. Nang iwan ka ni Kael, nakabangon ka. Ngayon din." Umiling si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. "Iba ito, Gaya. Noon, ang kalaban ko ay ang sarili ko. Ngayon, ang kalaban ko ay isang Montenegro. Alam mo kung gaano sila kalakas. Hindi ko kayang labanan ng isang taong may kapangyarihan at koneksyon tulad ni Kael." "Hindi si Kael ang gumagawa nito, Hira," pilit na sabi ni Ligaya. "May mas malaking puwersa. Feeling ko, ang ama niya." "Walang pinagkaiba yon, Gaya," sigaw ni Hiraya. Ang kaniyang luha ay nagsimula ng dumaloy. "Pinayagan niya to. Nakita niya at ako. Nakita niya ang mga anak niya. Pero wala siyang ginawa. Pinili niyang maging bahagi ng pamilyang sumisira sa akin. Hindi ba sapat ang sakit na binigay niya noon? Ngayon, babalik siya para ubusin ang lahat ng meron ako?" Niyakap ni Ligaya si Hiraya ng mahigpit. "Huwag kang magsalita ng ganyan, Hira. Hindi pa tayo tapos. May paraan pa." Ngunit sa loob ni Hiraya, wala nang natitirang pag-asa. Pakiramdam niya ay nilamon na siya ng dilim. Ang Montenegro Group, ang pamilya ni Kael, ay tila isang malaking paating na handang kainin ang Hiraya Publishing House ng buo.
At si Kael, siya ay tila isang kasabwat, isang bahagi ng trahedya na patuloy na sumisira sa kaniyang buhay. Sinubukan niyang tawagan si Kael ilang beses, ngunit laging ring lang o kaya ay diretso sa voicemail. Ang bawat pagtatangka niya ay nagpapatunay lang na wala na siyang halaga para dito, na talagang iniwan na siya nito. Isang gabi, matapos matulog ang kaniyang mga anak, nagbalik si Hiraya sa opisina. Ang silid ay madilim. Tanging ang ilaw lamang mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Kinuha niya ang foreclosure notice. Ang kaniyang mga mata ay dumapo sa bawat salita. Mawawala ang lahat. Ang kumpanya niya, ang bahay na pinaghirapan niya, ang hinaharap ng kaniyang mga anak. Naramdaman niya ang matinding pagod. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang magtiwala. Pagod na siyang umasa. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas para ituloy pa ang lahat. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila ba'y isang malaking panaginip na malapit nang matapos. May narinig siyang mahinang katok sa pinto ng opisina. "Pasok!" Mahinang sabi ni Hiraya. Umaasang si Ligaya iyon. Ngunit ang taong pumasok ay hindi si Ligaya. Ito ay isang lalaki na pamilyar kay Hiraya. Ito ang personal assistant ni Kael, si Gino. Nagtaka si Hiraya. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagdududa. "Miss Alcantara, kailangan po nating mag-usap," sabi ni Gino. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Hindi po si Sir Kael ang kalaban mo." Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. "Ano?" Lumapit si Gino kay Hiraya at inilabas niya ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ito kay Hiraya. "Pakiusap, pakinggan niyo po ito para malaman niyo ang katotohanan." Tumingin si Hiraya sa USB, pagkatapos ay kay Gino na ang mga mata ay puno ng pakiusap. "Hindi dito nagtatapos ang laban, Miss Alcantara. Nandyan ang kasagutan sa lahat ng pagdududa mo," sabi ni Gino. Ang kanyang boses ay mahina. "Pakinggan mo ito at malalaman mo kung bakit ginawa ni Sir Kael ang lahat ng yon." Iniwan ni Gino si Hiraya na nag-iisa ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang pag-asa na unti-unting sumisibol sa kaniyang puso. Ang USB sa kaniyang kamay ay tila ba'y isang susi sa isang lihim na matagal nang nakabaon. Ang katotohanan, handa na ba siyang harapin ito? Kael, "Ama, huwag po. Pakiusap. Walang kinalaman si Hiraya dito. Pakiusap. Huwag niyo siyang saktan." "Don Alejandro, kung mahal mo siya, Kael, gawin mo ang kailangan. Ipakita mo sa kanya na wala kang pakialam. Durugin mo ang puso niya para iligtas ang buhay niya. Iyan ang pag-ibig na kailangan mong matutunan. Ang isakripisyo ang sarili mo para sa kapakanan ng iba." Ang huling salita ni Don Alejandro ay tila ba'y bumalik sa kanya. Durugin mo ang puso niya para iligtas ang buhay niya. Ito ang dahilan. Ito ang buong katotohanan sa likod ng pagtataksil ni Kael. Hindi siya iniwan ni Kael dahil hindi siya mahal. Iniwan siya nito dahil mahal siya nito. Iniwan siya nito para protektahan ang kaniyang buhay at ang buhay ng kanilang mga anak. Nagsimulang humagulgol si Hiraya. Ang kaniyang mga luha ay umaagos ng walang humpay. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o galit. Ito ay luha ng matinding pagsisisi. Pagsisisi na kinamuhian niya si Kael sa loob ng 5 taon. Pagsisisi na hindi niya pinaniwalaan ito. Pagsisisi na hinusgahan niya ito. Ang Kael na minahal niya ay hindi nagbago. Nanatili siyang matapang, handang magsakripisyo ang lahat, maging ang kaniyang sariling kaligayahan para sa kapakanan ng iba. At sa pagkakataong ito, ang kaniyang sakripisyo ay ang kanilang pag-ibig, ang bawat alaala ng kanilang pagtatagpo
ng kapihan ng pangarap, ng mga tula. Lahat ay tila ba'y nabibigyan ng bagong kulay. Ang mga panahong tila ba'y malayo ang tingin ni Kael. Ang mga sandaling may tumawag sa kanyang telepono at lumabas siya. Ang mga sulyap ng kalungkutan sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago. Lahat ay bumalik na may kaakibat na masakit na katotohanan. Siya pala ang tunay na sinaglaya. Ang sinag ng pag-asa na handang magbigay ng liwanag sa dilim. Kahit pa ang dilim na yon ay sumasakop sa kanyang sarili. Ang bigat ng lahat ng pagdududa, ng lahat ng galit ay unti-unting lumisan, napalitan ng isang matinding awa at pangunawa. Pero kasabay noon, isang bagong kaba ang bumalot sa kanyang puso. Kung ganoon kalupit si Don Alejandro at kung patuloy pa rin itong nagtatangka na sirain ang kanyang kumpanya, anong ibig sabihin nito para kay Kael? Kung iniligtas siya ni Kael noon, paano naman si Kael ngayon? Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalala. Gusto niyang hanapin si Kael. Gusto niyang yakapin ito at sabihin na nauunawaan na niya. Gusto niyang humingi ng tawad. Ang recording ay natapos. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang malalim na pagbabago sa puso at isip ni Hiraya. Hindi na siya ang babaeng puno ng galit at pagkamuhi. Siya na ngayon ang babaeng puno ng pangunawa at pagnanais na ayusin ang lahat. Binalik niya ang USB sa kanyang bulsa at dali-daling inihanda ang kanyang mga gamit. Kailangan niyang hanapin si Kael. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan nilang ayusin ang lahat. Palabas na sana siya ng opisina nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nag-aalangan si Hiraya. Isang unknown number. Ngunit meron siyang kakaibang pakiramdam. Dinampot niya ang cellphone at sinagot. Hiraya? Ang boses ni Kael. Ibang-iba sa formal at malamig na boses na kanyang narinig sa huling paghaharap nila. Ang boses na yon ay puno ng pagmamadali, pag-aalala, at bahagyang takot. Kael, narinig ko na ang recording. Sagot ni Hiraya, ang kaniyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkabigla at pag-unawa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kabilang linya, na sinundan ng isang malalim na buntong hininga. Hiraya, kailangan nating mag-usap. Ngayon na, ipaliwanag ko ang lahat. Ang boses ni Kael ay puno ng pagmamadali. Tila ba'y may hinahabol na oras. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at tahimik na parke sa labas ng sentro ng syudad. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga, sa ilalim ng mga bituin na minsan na ring naging saksi sa kanilang mga pangarap. Pagdating ni Hiraya, nakita niya si Kael na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang anino ng mga dahon ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit kahit sa dilim, kitang-kita ni Hiraya ang bigat na dinadala nito sa kaniyang mga balikat. Hindi na ito ang malamig at aroganteng CEO na humarap sa kaniya sa conference room. Ito ang Kael na kaniyang nakilala. Ang lalaking may malalim at malungkot na mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Nang makarating siya sa harap nito, walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap, nagpapahayag ng 5 taon ng sakit, pangungulila at hindi pagkakaunawaan. Patawad, Hiraya. Si Kael ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kaniyang boses ay garalgal, puno ng pagsisisi. Patawad kung nasaktan kita, kung nawasak ko ang tiwala mo. Ngunit maniwala ka, iyon ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Hindi sumagot si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magsalita. Totoo ang lahat ng narinig mo. Pagpapatuloy ni Kael, binalaan ako ni Ama. Sinabi niyang kung hindi kita iiwan, kung hindi ko wawasakin ang puso mo, sisiguraduhin niyang mawawala ka. At ang mga bata, natakot ako, Hiraya. Sobra akong natakot para sa inyo.
Inilabas ni Kael ang kaniyang tablet. Ganoon din ang ginawa niya sa conference room, ngunit ngayon, iba na ang ipinapakita nito. Mga dokumento ng stock purchases, mga email mula sa mga abogadong hindi niya kilala, mga financial records. Ang pagtatangka kong bilhin ang Hiraya Publishing House, hindi iyon para sirain ka. Paliwanag niya habang ipinapakita ang mga ebidensya. Ito ay para protektahan ka. Bawat share na binibili ko ay para pigilan ng ibang investors na gustong pumasok at kontrolin ka. Noong muntik ka ng malugi, 3 taon na ang nakalipas. Ako ang nag-inject ng pondo sa pamamagitan ng isang shell corporation. Ang bawat hakbang ko na mukhang paninira ay sa totoo lang isang pagtatangkang gawing bulletproof ang kumpanya mo laban sa tunay na kalaban. Laban kay Ama. Tinitigan ni Hiraya ang mga dokumento. Ang bawat numero at salita ay nagpapatunay sa sinasabi ni Kael. Ang KM na kinatatakutan niya ay hindi pala isang halimaw. Ito pala ang kaniyang anghel na tagapagbantay na nagtatago sa dilim. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Hiraya. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kaniyang mga mata. Bakit hinayaan mong kamuhian kita ng ganito katagal? Dahil iyon ang tanging paraan para maniwala si Ama na wala na akong pakialam sa'yo. Sagot ni Kael. Ang sakit ay malinaw sa kaniyang boses. Ang galit mo ang naging kaligtasan mo, Hiraya. Mas gugustuhin kong isipin mong isa akong demonyo, basta't alam kong ligtas ka at ang mga anak natin. Sa wakas, bumagsak ang mga luha ni Hiraya. Lumapit siya kay Kael at hinampas ang dibdib nito, ngunit ang bawat hampas ay mahina. Walang lakas, puno ng hinanakit na unti-unti nang nagiging pag-unawa. Ang sakit, Kael. Sobrang sakit. Niyakap siya ni Kael ng mahigpit. Isang yakap na 5 taon nilang parehong pinagkaitan. Alam ko, Hiraya. Patawad. Patawad. Sa gitna ng kanilang emosyonal na sandali, isang itim na kotse ang huminto nang mabilis sa gilid ng parke. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang anino na kilalang kilala nila, si Don Alejandro Montenegro. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Traidor! Sigaw ni Don Alejandro. Ang boses ay dumadagundong sa katahimikan ng gabi. Ang tingin niya ay nakatuon kay Kael. Akala ko ba'y malinaw na ang usapan natin? At ikaw? Binaling niya ang tingin kay Hiraya. Puno ng pagkamuhi. Ikaw ang lason sa pamilya ko. Ang salot sa buhay ng anak ko. Akmang lalapit si Don Alejandro kay Hiraya, ngunit mabilis na humarang si Kael. Itinayo niya ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang ama at ni Hiraya, isang buhay na pader. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang makikita sa mga mata ni Kael, kundi determinasyon. Tama na, Ama, matigas na sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan, Kael. Wala kang utang na loob. Matapos kitang palakihin, matapos kong ibigay sa iyo ang lahat, ito ang igaganti mo sa akin? Hindi ko nahahayaang saktan mo pa sila. Pagpapatuloy ni Kael, hindi pinapansin ang mga salita ng ama. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay matatag. Humarap siya sa kanyang ama, hindi bilang isang anak na sunod-sunuran, kundi bilang isang lalaking ipinaglalaban ang kanyang pamilya. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa'yo. Ang mga salitang yon ay tila ba'y isang kidlat na tumama kay Don Alejandro. Ang kaniyang mukha, na kanina'y puno ng galit, ay napalitan ng matinding pagkabigla. Tila hindi siya makapaniwala sa kaniyang narinig. Ang anak na buong buhay niyang kinontrol ay sa wakas lumalaban na. Sa sobrang tindi ng kaniyang galit at pagkabigla, biglang napahawak si Don Alejandro sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang paghinga ay naging mabilis
at hirap. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi lang sa sakit, kundi sa pagkagulat sa biglaang pagkawala ng kontrol. Bago pa man may makakilos, unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Don Alejandro. At sa harap ni Nakael at Hiraya, bumagsak ang makapangyarihang don ng pamilya Montenegro sa lupa. Ilang buwan ang lumipas. Ang bagsik ng unos ay napalitan ng isang payapang umaga. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Don Alejandro Montenegro dahil sa atake sa puso ay yumanig sa mundo ng negosyo. Nag-iwan ng isang legasiyang puno ng kontrobersya at mga tanong. Ngunit para kina Hiraya at Kael, ito ay ang hudyat ng isang bagong simula. Isang simula ng paghilom at pagtahimik. Sa isang maaraw na hapon, nakatayo si Hiraya sa may bintana ng kanyang bahay, pinagmamasdan ang tanawin sa kanilang hardin. Naroon ang tatlo niyang anak, sina Tala, Alon at Diwa, na masayang naglalaro ng habulan. At kasama nila ang kanilang ama, si Kael. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting t-shirt at shorts at may bahid pa ng pintura sa kanyang pisngi. Medyo alanganin ang bawat galaw niya, tila ba'y isang baguhang sumusubok matuto ng isang bagong sayaw. Kitang-kita ang kanyang pagsisikap na makabawi sa 5 taon na nawala. May mga pagkakataong hindi niya alam kung paano itali ng tama ang sintas ng sapatos ni Alon o kung paano sagutin ang walang katapusang tanong ni Tala. Ngunit sa bawat pagkakamali, naroon ang pasensya at ang isang nangngiti na puno ng purong pagmamahal. At iyon ang pinakamahalaga. Napangiti si Hiraya. Ito ang pangarap na minsan niyang binitawan. Ang makita ang kanyang mga anak na buo ang pamilya. Tinupad ni Kael ang kanyang pangako. Tinalikuran nito ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng mga Montenegro. Ipinamana niya ang kanyang parte sa mga charitable institutions at pinili niyang magsimula. Muli mula sa wala. Dala lamang ang kanyang talento sa pagsusulat at ang pag-asang muling mabuo ang nasirang pamilya. Lumapit si Kael kay Hiraya. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Mukhang mas mahirap palang alagaan ang tatlong makukulit na ito kaysa magpatakbo ng isang korporasyon. Biro niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Masasanay ka rin, sagot ni Hiraya, isang matamis na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Umupo sila sa beranda. Pinagmamasdan ng papalubog na araw. Ito na ang kanilang naging ritual. Ang mag-usap ng masinsinan, ang unti-unting paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Iniisip mo pa rin ba? Tanong ni Kael. Ang boses ay mahinahon. Minsan, pag-amin ni Hiraya, hindi madaling kalimutan ng sakit, ang takot. Pero sa tuwing nakikita kita, kasama ng mga bata, sa tuwing nakikita ko ang pagsisikap mo, unti-unting nawawala ang bigat. Natututo akong magtiwala ulit. Hinawakan ni Kael ang kaniyang kamay. Hinding-hindi na ako aalis, Hiraya. Hinding-hindi ko nahahayaang masaktan ka ulit. Pangako yan. Kinabukasan isinama ni Kael si Hiraya sa isang pamilyar na lugar. Ang bakanting lote sa Baryo Maharlika, kung saan dating nakatayo ang kanilang munting pangarap. Ang kapihan ng pangarap, ngunit hindi na ito bakante. May mga trabahador na doon at may nakatayong pundasyon ng isang bagong istruktura. Ano to? Nagtatakang tanong ni Hiraya. Inilabas ni Kael ang isang nakaroll na blueprint mula sa kaniyang sasakyan. Ibinukas niya ito sa harap ni Hiraya. Nakaguhit doon ang isang bagong coffee shop, mas maganda at mas malaki kaysa sa dati. At sa likod nito, isang bahay. Isang bahay na may 3 maliliit na kwarto para sa mga bata at isang master bedroom na nakaharap sa hardin. Ito ang bago nating simula, sabi ni Kael. Itatayo natin ulit ang kapihan ng pangarap at sa likod nito, itatayo natin ang ating tahanan. Napaluha si Hiraya. Ang lahat ng ito
ay higit pa sa kaniyang inaasahan. Isang pag-asa na hindi niya akalaing posible pa. May isa pa akong gustong ibigay sa'yo, sabi ni Kael, at may kinuha siyang isang bagay mula sa kaniyang bag. Hindi ito isang kahon ng singsing. Ito ay isang makapal na manuscript na nakatali ng isang simpleng ribbon. Inabot niya ito kay Hiraya. Sa cover page, nakasulat ang isang salita, Hiraya. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang tinatanggap niya ito. Binuksan niya sa unang pahina, sa dedication page. Doon, sa sulat kamay na minsan na niyang minahal, nakasulat ang mga salitang ito. Para sa aking pangarap na nagkatotoo. Lumuhod si Kael sa harap ni Hiraya, hindi bilang isang mayamang Montenegro, kundi bilang si Sinaglaya, ang manunulat na umibig sa kanyang mambabasa. Wala akong maibibigay sa iyong mansyon o diamante, Hiraya, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at sinseridad. Ang tanging maiaalay ko ay ang puso ko, ang apelyido ko, at ang bawat kwentong isusulat ko habang buhay. Hiraya Alcantara, pakasalan mo ako. Tumingin si Hiraya mula sa manuscript patungo sa mga mata ni Kael. Ang mga luha ng pag-unawa at pagsisisi ay napalitan na ngayon ng mga luha ng purong kaligayahan. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, huminga siya ng malalim at binasa niya ng malakas ang dedikasyon sa libro. Ang kaniyang boses ay nanginginig ngunit buo. Para sa aking pangarap na nagkatotoo. Muli siyang tumingin kay Kael, isang ngiting sumilay sa kaniyang mga labi na kayang magpaliwanag sa buong kalangitan. Oo, yes Kael, at dito nagtatapos ang kwento nina Hiraya at Kael. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salita o sa karangyaan, kundi sa lalim ng sakripisyo. Ipinakita nito na ang kapatawaran ay ang susi sa paghilom at ang bawat pangarap, gaano man ito mawasak, ay maaring muling buuin basta't may pag-asa at pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Hiraya at Kael. Nais po naming malaman ang inyong saloobin. Ano pong masasabi ninyo sa kwentong ito? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.